Eto, magiging topic natin for today, congressman na mga iyakin. Grabe mga congressman natin ngayon, no? Balat sibuyas na iyakin pa. Oh, sinuspinde si Kiko Barsaga, pambihira. Nauna pang singilin si Kiko Barsaga kaysa yung mga magnanakaw dyan sa Kongreso. Kakaiba talaga. Pangalawa, John Vic, puro forma. Takot kay Saldi ko. Ayan, pag-usapan natin yan. Claire, sinabing corrupt si BBM. Naku, bumabaligtad ka na, Claire. Oh. Huli sa video ang pag-iwas. O yan, naku, meron na meron na yung kakaibang galaw itong di umanong first lady na si Claire. Di na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic, pero wag pong kakalimutan na i-like po agad itong vlog na ito. And sana po doon sa mga hindi pa po natin subscriber, mag-subscribe po kayo. Okay? Dito sa ating channel na Coach Oli News PH. Diretso na po tayo agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan po natin itong pagkakasuspindi kay Kiko Barsaga. Himay-himayin po natin at gusto ko pong bigyan ng komentaryo. Po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Isa pa itong iyakin. Itong congressman na ito, itong magnanakaw na congressman na ito, di umano. Itong anak ni Bongbong, iyakin din to, pambihira. Hindi siya nakasagot pero hinayaan niya. Again, yung tatay niya, di ba? Ang tagapagtanggol, babae ito. Hinayaan niya rin yung babaeng ipagtanggol siya. Ano talaga, medyo weak talaga tong pamilya ng Marcos eh. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Yun, no? Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Kanina, mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay sa plenaryo. Inirerekomenda nito na suspendihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababastos sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor at 5 ang hindi. Yan, teka muna, dito muna tayo. Sinuspindi si Kiko dahil sa mga social post niya. Grabe, no? So, ibig sabihin natin dahil yung parang kabastusan na sinasabi nitong mga congressman at dahil nagkakawatak-watak sila. So, ano bang gusto nitong mga congressman iyakin na ito? Hindi sila magkawatak-watak, pareha sila, hihimurin yung puwet ni Bongbong Marcos. Kitang-kita naman eh. Isipin nyo, sa dami ng congressman, maaaring may mga absent, 249 ang bumoto ng yes, 5 ang bumoto ng no na hindi gusto na suspindihin si Kiko Barsaga. So definitely may mga absent. Pero kitang-kita na ang gusto nilang klase ng pagkakaisa ay himurin ang puwet ni Bongbong Marcos. Himurin, lalong-lalo na ang puwet ni Tambaluslos. Hindi mo pwedeng bibirahin ang kalaban. Yun ang gusto nilang na nagkakawatak-watak. Hindi, ganyan po talaga. Ganyan po talaga ang politika. Hindi mo dapat sususpindihin dahil iba ng paniniwala sa inyo. Sinuspindi nyo dahil pinost niya, nilapitan niya, na o kamusta, kinakamusta niya lang yung pinsan niyang magnanakaw. Di ba? Anong klaseng congressman to mga ito? Balat sibuyas. Anong klaseng mga congressman ito? Mga iyakin. Di ba? Ang daming problema natin sa baha. Isipin na lang natin, kahit anong post ni Kiko Barsaga, ikaw, ako, tayong lahat hindi magugutom. Tama or tama-tama. Pero dyan sa pagnanakaw dyan sa baha, dyan sa ghost projects, ikaw, ako, tayong lahat magugutom. Tama ba? So, ibig sabihin may epekto sa bawat tao. Tingnan nyo, pinagkaisahan nyo. Napakalaking problema natin dito sa pagsususpindi kay Kiko. Huwag po natin kakalimutan ito ang isa sa importante dyan. Yung pagkakasuspindi ng ethics committee na yan kay Kiko Barsaga, meron pang kakahinatnan yan. Sa susunod, gagawin at gagawin na yan. At
posibleng gawing jurisprudence to. Bakit kay Kiko? Nangyari nung kay Kiko. Nagkabutuhan lang. So dito, hindi na papairali ng batas. Hindi na kailangan pairali ng due process. Basta marami kayo, pag pinagkaisahan nyo isang congressman, mangyayari. So anong magiging mangyari ngayon? Napaka makapangyarihan na ng congressman, napaka-kapangyarihan na ng presidente na kaya nilang mag-insert, kaya nilang umarakot ng pera, tapos hindi ka pwedeng magsalita. Bakit? Maraming pera yan. Siyempre, maraming ipamimigay na pera yan. So pag umiba ka, pwede ka ng kasuhan agad sa ethics. Pasuspindi ka. Naiintindihan po natin. Malaking problema yan. Sobrang laki na ng kapangyarihan ng presidente at ng speaker, dinagdagan nyo pa. So sa susunod, anong mangyayari? Wala nang kukontra. Bakit? Pagbubutuhan na lang eh. So lahat dapat ng congressman, ang post sa Facebook, hinihimod ang puwet ni Tambaloslos. Matindi talaga. Nakita nyo kung gaano kaduwag itong mga congressman? 249, tama ba ako ng numero? Maybe hindi eksakto. Pero ang laki sobra ng pumayag. Alam nyo, mga kababayan ko, ito po ang ibig sabihin kung gaano po kalala ang problema ng Pilipinas. Alam nyo, hindi ako natatakot doon sa mga nakawan. Kasi, yung nakawan na yan, may solusyon naman eh. Yung ghost projects, flood control projects, may solusyon. Madaling solusyonan yan. Ang problema ng malaki ng Pilipinas, kung bakit tayo baon, dahil pinagtatanggol ang mali. Ganyan na po kalalim ang problema ng politika sa Pilipinas. Yung mali, nagiging tama dahil makapangyarihan ng pera. Diyan po mapapatunayan natin, lugmok talaga ang Pilipinas. Diyan mapapatunayan natin, kahit mapalitan ng presidente, pagkakaganito ang mga congressman natin, walang mangyayari sa Pilipinas. Asahan ninyo. Wala. Ilagay mo dyan ang pinakamatinong presidente, ilagay mo dyan ang pinakamatinong vice president. Pag ganito ng ganito ang ibobotong congressman, walang mangyayari po mga kababayan ko. Wala po. Kasi hindi sila nakatingin sa mali o sa tama. Nakatingin sila kung sino ang poproteksyonan. Nakukuha po natin. Kasi kahit may magnanakaw ng ghost projects, kung ang congressman natin matitino, madidimanda yun. Tama o mali? Mai-impeach yun. Kung ang presidente natin magnanakaw at okay lang yun, kahit magnakaw siya na magnakaw. Pero kung matino ang congressman, mai-impeach agad-agad. Tama ba? Kaya malalim problema natin, Pilipinas. Kaya hindi natin masolusyonan ng korupsyon. Dahil sa lalim ng problema natin sa mga politiko, it's not only the president, not only the vice president. Kaya kahit sino umupo diyang presidente. Pag loko-loko ang mga congressman, wala din. Dahil dito, 6 na pong araw suspendido si Barzaga dahil sa umunoy disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without... Alam mo, hindi ko pinagtatanggol dito si Kiko Barzaga. Baka sabihin na, baka mamaya sa susunod may gagawin tong kapalpakan. Hindi po yun ang issue. Ha? Hindi ko sinasabing malinis si Kiko Barzaga. Meron nga akong kinaiinis ang ginagawa niyan minsan. Parali ng parali, di naman napunta. O kaya dadaan lang. But yung mga yun, minimal lang yun. Okay? Lahat naman tayo may pagkakamali eh. Tama? Mali. Lahat po tayo may pagkakamali. So, isinasantabi ko yun. Baka sasabihin sa susunod, pag may nangyari kay Kiko, hindi mo nakakampihan. Hindi po to kampihan. Ang prinsipyo po natin dito, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Mali po yung congressman dito. Yung po issue. Hindi ito pagtatanggol kay Kiko.
Kahit si Risa Ontiveros pa yan, na mabaho ang bunganga, ipagtatanggol natin kung mali yung ginagawa nitong mga congressman. Naiintindihan po natin. Okay? Doon lang tayo sa totoo. the benefit of salaries and allowances. For us to stand. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Kaugnay sa social media posts ni Barzaga, kabilang ang tungkol umano sa kalaswaan at biglaan nila nag-uudyok na sunugin ang kamera. Bago pagbotohan ang committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Ayan, binanggit niya na patungkol kay Marcos. Ha? O sige, tinatanggap ko na ako ay masuspinde. Pero kailangan maging accountable itong si Bongbong Marcos sa kanyang pagnanakaw. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the Mr. people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of Nakita nyo, pansinin nyo, kinokontra na siya dyan. Ha? Dito pa lang makikita mo na, basa na talaga ang karakter ng congressman, ng mga congressmen. Wala talaga. Kasi yan dapat pinagbibigyan ka pa rin magsalita di ba? Kanya-kanya naman kayo dyan lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of Majority order, Leader. Mr. Speaker. thousands to bring Marcos Sr. to Point of justice. order, Mr. My Speaker. punishment is only the beginning. Pero namatay ang kanyang mikropono. Nakaw! GMA naman. Ano sabi ng GMA? Pero namatay ang kanyang mikropono. GMA, halatang-halata naman ang mga wordings nyo. Pero namatay ang kanyang mikropono. Ha? Let's call a spade a spade. Pinatayan siya ng mikropono. Hindi nyo alam, GMA? Ako yung nagtatanong lang. Ano yun? Biglang namamatay? Pag binanggit mo, Marcos, corrupt? Kasi hindi naman to, lagi naman pinapatayan to si Kiko Yung dati niya nakita ko pinatayan din to si Kiko So pagka iba na ang sinasabi mo, may patungkol na doon sa kanilang mga pinoprotektahang amo, papatayan na ng mikropono. Yan po yung punto natin. Imagine ninyo, yung sinasabi ko imagine ninyo, yung pinakamatino, pinaka-kristyanong presidente ilagay mo tsaka vice president. Pero ganito, Congress? Walang mangyayari sa atin. Ano mangyayari? Ha? Imagine niyo, pinakamatino sa balat ng lupa, presidente at vice president. Ganito, Congress. Tapos magnanakaw. Di umano yung according to saldi ko. Magnanakaw ang speaker. Mag-insert dito, insert doon. Pati si Dilimang, papa-insert na rin. So may mga insert. Kunwari lang Ano to? For discussion purposes lang. Sisitahin ng presidente kasi matino. Anong gagawin nitong Congress? Papa-impeach yung presidente. Tapos, papasok yung vice. Matino din. Sisitahin sila. Hindi sila ngayon makapag-insert. Hindi sila ngayon makapagnakaw. Impeach mo ulit yung vice. Hanggang sa makakuha ka ng kayang hawakan ng speaker sa leeg na uupo as president. Malaki problema natin sa Congress na ganito. Huwag tayo mag-anuhan. Tanggol dito, tanggol doon. Isipin mo, ang laki ng problema natin sa ghost projects. Inunan nyo yung kay Kiko Barzaga. Di lang yan, pati confidential funds. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Dito muna tayo. Pikit ang mata ninyo doon sa ghost projects. Kayo naman kasi kasalanan din ninyo Hindi ko po nilalahat Kasi ito sa distrito Karamihan, pag nasa probinsya, pagka nasa kahit sa Maynila, o kahit saan man. Mahilig tayong boto ng paulit-ulit na congressman kahit na alam na ninanakawan na tayo.
Pambihira. Oh. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that. Kailan? 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 Pag natanggal nyo na si Vice President. Next po tayo. Pag-usapan naman natin itong si Leviste, yung kanyang mga sinabi. Ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko sa pinagtatanggol si Kiko. Hindi dahil sa perpekto siya. Marami rin siyang mali, kaparehas ko. Pero sa isyong to, maling-mali yung congressman. Hindi siya dapat sinuspinde. Pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Kita mo, no? Kung gaano ka-plastic, kung gaano ka-impokrito itong mga nasa ethics. Ikaw ang nasa ethics. Hindi ko ako nagkakamali. Ito si Dilima, ito kasi Jokno. Tingnan nyo mga ano nila. Reaction nila. Kung hindi ba naman ipokrito? You are talking about ethics. Hindi ba unethical? Yung magpapasok ka ng bilyong-bilyong insertion tapos ipapadeliver mo sa bahay mo. Tapos pinikit nyo, mata nyo doon. Ang tiningnan nyo yung Facebook post. Ano kayo, chismoso o congressman? Look at itong mga hypocrite sa gilid niya. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong Tawa-tawa. Sa pulka, no? Mr. Driver? Mr. Driver? harap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom? Ito yan yung ano, yan yung tingnan nyo reaction nitong tatlong bading na to. Itong si ano to? Ito si Percy, itong tanda na to. Hoy, magbago ka na, tanda mo na, bading ka pa. Tapos ito si Delima. Titinan ninyo. Anong puto niya? Tama eh. Ang pinaparinggan niya dito, di umano ay si Garjola, na merong di umanong binayaran patungkol dyan sa kontrata, etc. etc. Pero inuna. Ang inuna ng Congress, yung Facebook page. Yan yung eksaktong punto. Ay inuna ninyo yung confidential funds ni BP Sara. Lahat naman merong confidential funds. Simula sa taas hanggang sa mga mayor, puntahan mo Sulu hanggang Apari. Lahat. Yan yung sinasabi, pag trinabaho. Trinabaho talaga to si Kiko. Trinabaho to si BP Sara. Pero alam nyo epektibo? Napikon sila eh. Dahil ang sinasabi ni Kiko Barzaga, maputol ko lang kayo, i-impeach niya si Bongbong Marcos. Kaya sinuspindi ng 60 days. So dun sa 60 days na yon, papasok yung papasok yung impeachment naman ni BP Sara. So hindi muna makagalaw si Kiko, hindi muna maipasok yung impeachment, mauna muna yung impeachment ni BP Sara. Mamaya i-discuss po natin yan. Okay? Dahil nga plano ni Kiko Barzaga ipa-impeach din si Bongbong Marcos. Lintik naman itong mga ibang congressman. Lantaran na sa pagmumukha nila na yung first family ay involved sa nakawan. Hindi po pwedeng hindi nila alam. Hindi po pwedeng hindi nila alam. Pero pinikit nila.
Yan po ang issue kung bakit sinuspindi si Kiko Barzaga. Tuloy, Congressman Lebiste. Samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan, nasa gitna ng matinding Tingnan mo, pangiti-ngiti pa to si De Lima. Parang okay lang magnakaw ng saba. Ay, ng saba. Ano ba nangyayari? Si De Lima na out of focus ako? Ang ganda-ganda kasi. Parang nagdadalaga. Hindi, di ba? Parang naging tradisyon. Tama, yung punto niya. Parang okay na magnakaw. Basta huwag mong kukontrahin. Hayaan mo na silang magnakaw. Basta meron tayo konti. Tsaka huwag na natin kontrahin. Everybody happy. Ganon. Parang pinupunto ni Lebiste. bersiya sa korupsyon. Ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan. At tayo mismo Tingnan mo ay siya. ngayon sumisira Parang napapaligiran ng Judas si Lebiste. sa Alis ka dyan. imahe Ayan, yan. Parang napapaligiran ng Judas si Lebiste. ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Yan yung sinabi ni Bongbong Marcos sa inyo. Mahiya naman kayo. Yung pala siya rin nakakahiya. Di ba? Yan po. Ako nakikiusap sa inyo. Okay. Ako naman nagsalita sa inyo noong 2022 election. Hindi ko po kayo sinisisi. Pero sinasabi ko naman na sa inyo, huwag niyong iboboto si Bongbong Marcos. Okay lang, suportahan niyo si Sara, 'di ba? Pero hindi niyo kailangan iboto si Bongbong Marcos. Adik 'yun. Tagal na namin sinasabi. Hindi ko po kayo sinisisi. Ito'y pinapaalala ko lang dahil meron ako ulit pakiusap. Sa darating na eleksyon, iboto po natin yung mga batang ganito. Okay lang pumili ng matanda. Pero yung may kinatandaan. Ha? Pero kung matanda na, duwag pa, trapo lang, magpapayaman lang yan. Yung pera mo kukuhanin yan, not directly. Iba mang hold up ang mga nakabarong, tatandaan nyo yan. Na hindi kanya hino-hold up ng ganyan. Hindi yan single-single. Hindi po single-single, double-double ang galawan niya, mga nakabarong na magnanakaw. Ha? Lahat ng gagastusin mo, nanakawin yan. So wag na tayong pupunta, wag na tayong boboto. Una, pag alam nyo ng adik, andali namang malaman Hangunin nyo ng drug test. Pag hindi pumalag, adik yan. Pangalawa, wag tayong kukuha ng mga makakaliwa, mga komunista. Ay, nako. Popondohan lang yan yung mga CPP, NPA. Mag-iingat tayo. Delikado po mga anak natin sa ganyan. Pero mga tlo, wag na kayong kukuha ng matandang bakla. Sorry. Wag kayong kukuha nung matatanda na wala nang silbi. Ha? Yung alam mong nagpapayaman na lang sa kaban ng bayan, magpapatanda, tapos kukunin yung anak niya, yung anak niya naman magnanakaw, tapos yung anak niya, habang yung apo niya ay tinuturuan na magnakaw. Paulit-ulit na lang. Kuha kayo ng batang masigasig. Yung matapang can break the norms, can break the culture. Always, always, or most of the times, counterintuitive. Pansinin ninyo, yung mga ginigipit, sila'y may prinsipyo. Pansinin ninyo, sino yung hayahayang buhay, tahimik? Sila'y magnanakaw. Tama ba ako? Tama-tama. Wag na tayong pakalayo
Kay PRRD na lang, kay Pastor Kibuloy. Di ba? Huwag na tayo pakalayo. Sino yung lumalaban para sa bayan, yan ang ginigipit. That will always be the case. So mag-iingat tayo sa pagboto natin. Kung ako lang, doon na kayo sa bata. Sa prinsipyo pa yan eh. Bago makurap ang utak niyan, kasing tanda na yan ni Jokno. So, along the way, pag nakita nyo talagang hindi matino, tulad ni Jokno, ay alisin nyo na. Pero habang bata pa, matino pa yan eh. Maprinsipyo pa yan. Ngayon, malay mo, magtuloy-tuloy maprinsipyo. Hindi, hayaan natin. Tuloy lang niya. Di ba? Boto natin ang iboto. Pero kung mauuwi parang si Jokno, mauuwi parang si Tito Soto, si Lacson. Huwag na. Nagigets? Okay, next po tayo. Ito, pakinggan niyo po natin. Nako, huli sa video na naduwag. Tila snub ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste sa Kamara ngayong araw. Huli sa video ang pagtanggi ni Guardiola sa tangkang pag-selfie ni Leviste. Ayun, magpapapicture pa, selfie. may pagka-Kiko Barzaga pala to si Leviste, ha? Ngayon sinasabi ko, kailangan dito tayo sa mga bata na matatapang. Ha? Hindi yung matatapang magnakaw. Papapicture. Tingnan natin kung anong reaksyon ni Guardiola. Sa kanya sa loob ng session hall. Matapos umalis ni Guardiola, agad itong sinundan ni Leviste hanggang sa upuan para sana kausapin. Pero hindi pa rin siya pinansin ng kapwa kongresista. Si Leviste ang isa sa mga pinakamaingay na kritiko ni Guardiola. Ang isa sa 8 kontraktor na pinakakasuhan ngayon ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman. Ayun, matapang talaga, no? Inisnab na siya, sinundan pa niya. Kaya ito si Guardiola, hindi ko alam kung napainom ng Gatorade, napainom ng Red Bull, o kape ang iniinom niya. Hindi natin alam kung yan ay Coca-Cola. Kung ano man niyang iniinom, pero napainom siya, pambira. Ayaw talaga akong tigilan nito si Leviste. Ito pala si Leviste, ang talagang kontrapelo niya. Ito dahil contractor. According to Bilyonaryo, isa to sa kinasuhan ng ICI at DPWH, isa to sa 8 contractor. Kita nyo na? Kinukot siya. Pinipi ko ni Leviste. Ganyan po ang iboto natin. Huwag na tayo dun sa mga matatandang paulit-ulit lang. Wala namang nangyari. Kayo naman kasi boto kayo ng boto. Pati si Lito Lapid, pinagboboto nyo pa. Pambihira namang buhay ito. Mangyayari sa Pilipinas. Wala nang silbi na. Kinukuha lang yung pera ng Pilipinas eh. Kinukuha lang yung pera ninyo eh. Hindi ko sinasabing ninanakaw. Of course, kinukuha pera niya. May sahod yan eh. Kaya kukunin na sahod ng mga yan. May driver pa yan. Lalo na si Pogi ang driver. Yung congressman na dating nakakulong congresswoman. Si anong babayad niya sa driver niya? Hindi galing sa'yo. Ano ibabayad niyan sa security niya? Hindi galing sa'yo. Boto kayo ng boto. Buti kung nakakabayo yan. Si Lito Lapid, di ba? Doon na kayo sa bata. Huwag na yung paulit-ulit yung boto nyo sa mga wala namang silbi. Contractor pala pero matapang tong mama na ito. Talagang sinundan niya hanggang sa dulo. Naputo lang dyan pero yan, medyo pinipikon-pikon pa niya yan dyan. Hindi makahirit. Kaya kung matapang si Guardiola, baka nagkagulo dyan eh. Binigwasan yan. Next po ito. Hindi lang po ito si Leviste matapang. Ito rin itong maman to matapang. Pakita ko sa inyo. Hindi ko na po kinuha yung video kasi matatagalan tayo eh. Pero paiksiin na natin. Ang ganda nito sinabi nitong anak ni Marcoleta. Matapang din itong itong bata na ito. Kakilala po natin ito.
Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o magnakaw? No? Medyo yung kanyang sinabi medyo pang-quote card talaga. May kakilala akong ganyang vlogger. Ang hilig magbanggit lang ng quote card. Magpa-quote card. Ay, basta. Pero alam mo, maganda tong yung sinabi niyang ganyang kaiksi. Yan ang istorya ng Congress ngayon. Maiksi yan. Nakakatawa. Patawa. Pero yan na talaga buod. Malalim yung sinabi. Kasi ang issue natin ay hindi talaga yung magnanakaw. Ang issue natin dito, ang issue ng mga congressman ay sino ang kokontra dun sa magnanakaw. Yun ang sususpindihin. Yun ang kukutsain. Yun ang pagtutulungan. Yun ang ipapa-impeach. Etc. etc. Eksakto. Yung pagmiyaw sa social media post, hindi lang si Congressman Barzaga, kung sino-sino pa. Yun ang pinupuna. Yun ang binabanata nila Claire. Pero iwas dun sa magnanakaw. Nagigits po natin. Yan ang istorya ng Pilipinas ngayon. Ano tayo malalim ang problema natin. Talagang marami sa atin, mga politiko, kaibigan ng politiko, nagbubulag-bulagan na. Kakaunti, sa totoo lang, kakaunti na yung matitino. Marami po yung taong bayan. Pero yung nasa posisyon, kakaunti. Naintindihan po natin. Maraming galit sa magnanakaw sa Pilipinas. Alam ng Pilipino sino magnanakaw. Kakaunti na lang talaga yung supporters ng administrasyon. Ang problema, yung mga nakaupo, sila yung madami. Kakaunti naman yung tunay na galit sa magnanakaw. We have a problem. Pagkatapos, magkaka-eleksyon, yung mga botante naman nagalit sa magnanakaw, nahimas lang ang likod, nabigyan lang ng ayuda, AX, 300, 500 binoboto. Tapos, andyan pa yung kanilang hari na si Garcia. Tapos talaga tayo. Ito, puntahan natin ha. Ito pa isang problema natin. Ito, pag-usapan naman natin. Isa pang kalokohan, di ba? Pinansin yung post ni Kiko Barzaga nito mga lintik na ito, pero pumikit sila sa nakawan. Ngayon naman, pumipikit sila sa nakawan, nakafocus na naman sila sa lintik na impeachment ni BP Sara. Wala na tayong katatapusan nito. Apakatahimik nila sa nakawan, pero kay Sara sila nakafocus. Sige, pag-usapan natin. Matatapos na ang one-year ban sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 5. Kaya ang grupong Bayan, pinaplano na ang paghahain ng panibagong impeachment complaint. Isa pa sa pinag-aaralan ng grupo ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa pagpapatigil ng impeachment at pagdedeklara nito bilang unconstitutional. Hinihintay pa nila ang resulta ng apela nila sa desisyong ito ng SC. As you know, maraming dinagdag na mga condition ang Supreme Court. Medyo mas mahirap na ngayon mag-file ng impeachment. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Ito sa akin, magpa-file daw sila. Pero sa kanya raw, mas mahirap na raw mag-file kasi tatandaan po natin, may one-year bar rule. Hindi po pwedeng doble ang ipapasang impeachment sa isang tao. Sa loob ng isang tao, nagkadoble-doble ang dami nilang pinasok. 4 nga yan complaint nila Kung ang sinabi ng Supreme Court, unconstitutional to, void ab initio, void from the beginning. It is as if walang napasang impeachment. Ganun po ang ibig sabihin yan. Okay? So, may one-year bar rule
sa February, pwede na sila mag-file ng another impeachment against BP Sara. So sabi nitong mama na ito, medyo mahirapan ngayon kasi maraming dinagdag na ruling ang Supreme Court. Huwag nyo na intindihin yung dinagdag. Basta magpasa kayo para kumita kayo. Ganun naman yan eh. Huwag na tayong maglokohan. Pati kakampi ninyo, kapwa ninyo congressman, sinabi, kumita kayo eh. Bawat pirma, bawat pirma may kaakibat na pera. Proyekto. So, ano pa inaantay nyo? Pirma na. Ganun kasimple. Huwag nyo nang antay. Huwag nyo nang isipin kung mai-impeach si Sara o hindi. Basta pirma ng pirma para pera ng pera. As simple as that. Pero meron iba naman talaga, hindi lang sa pera. Hitting two birds in one stone. Pineperahan na. Pineperahan na ang gobyerno natin. Pero gusto talaga matanggal si BP Sara. Bakit? Habulin yung mga komunista eh. Yung mga makakaliwa. Yung mga rebelde. Yung mga nangingidnap ng bata. Yung mga child abuser. Yung mga nag-recruiter ng bata. Yung mga kaakibat ng best friend ng mga CPP, NPA. Yan. Alam nyo naman, galit dun talaga si BP Sara. Hindi po pwede yun. Kasi bakit? Madugo kasi yan. Yung iba dyan pumapatay ng mga pulis, sundalo. Ayaw talaga ni BP Sara niyan. Oo, yung mga kolokoy na ganyan. So, meron talaga na ayaw makabalik si BP Sara dahil mawawala na sila ng pera. Ngayon supported ng pera yung mga komunista. Di umano. Kaya haya-hayang buhay ng mga yan. Ingatan ninyo yung mga anak nyo. May pang-recruit na naman yung mga yan, ha? Ako, meron nga dyan convicted child abuser. Mag-iingat po kayo dyan. Lalo't pag yung anak nyo medyo dalaga, binata, nag-aaral sa lalo na pagka university, state, ako. Baka ma-recruit. Magagaling magsalita yan. May kakilala ako, 2 dating CPP Nako. Magagaling magsalita. Maingganyo ka talaga. Ingat ka dyan. Parang lahat na lang masama, sila mabuti. Mag-iingat po tayo. Anyway, dyan tayo ngayon sa impeachment. Diba? Kinalimutan nila yung problema sa baha. Dyan magko-focus ang congressman natin. Alin? Impeachment. Sisimulan na naman sa Congress. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Noong December 2024, mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc ang nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Isa lang ang naging basihan nila rito at yan ay ang betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paglustay sa 612 million pesos. Betrayal of public trust. Yung pinapadeliver na 2 billion. Gagago nito. Yung pinapadeliver 2 billion kada buwan. Galit na galit kayo mga animal. Ay, galit na galit. Bulag-bulagang kayo. Na confidential funds. Tignan mo issue nila ha. Hindi, nilakihan lang nila. Mahilig sila magpalaki. 150 million lang yung confidential funds. Anyway, kung gusto nila 600, sige. Ganyan may issue nila. Ano daw pinatay daw ni PRRD 5,000. Ilan lang yung nagdemanda, wala silang mahanap na 5,000. Diba? Exaggerated talaga yung mga komunista. Wala akong binabanggit kung sino yan ha. Basta mahilig sila mag-blow up. Ganyan yun. Propagandist yan, mga yan. So, nagbulag-bulagan sila dun sa magnanakaw sa baha. Kita nyo naman Dati namumorsyento ang mga kontraktor. Ngayon hindi na, wala ng porsyento. 100% amin. Bakit? Ghost projects Walang ginawa. Kanila lahat. Pinikit nila mata nila. Uko sila kay BP Sara. Kita nyo mong hindi kagago na itong mga to.
ng OVP at DepEd. Pero sa ika-4 na impeachment complaint, 7 grounds ang inendorso ng 215 na kongresista. Yan ang ipinadala ng Kamara sa Senado. Bukod sa issue sa confidential funds, pinagbasehan din sa paghahain ang pagbabanta noon ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito yung pagbabanta niya, alam kong alam nyo yan. Kaya lang talagang ginagamit lang nito ng Kamara yan. Kasi yung nagbanta siya, sabi niya, pag pinatay ako, ang papatay lang sa akin si Martin. Yung magkakamag-anak na yan, si Lisa at saka si Bongbong. Patayin mo sila. So hindi pagbabanta yun. Ang ibig sabihin lang nun, inaamin nyo na plano nyo ako talagang patayin. Yun yung punto ni Sara. Di ba kahit si Saldi ko yan ang sinasabi, papatayin siya nitong mga to? Di ba nagtutugma na lahat? So dinadagdag lang na nila yan. Pinaiikot-ikot lang nila yan. Wala pang bagong tugon dyan ang kampo ng Vice-Presidente. Pero kanina, flinex ni VP Sara ang mga nagawa at ang aniyay good governance ng kanyang opisina. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa gitna ng problema ng bansa sa korupsyon, kasama raw ang bise na susugpo rito. Tuloy-tuloy daw ang kanilang trabaho. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng... Nakikita nyo na ang problema natin? Diba, sinasabi ko sa inyo, ang laki ng problema natin sa baha. December na. Sa February, ifo-focus natin impeachment. Ano mangyayari? Wala na naman yung issue ng baha. So yung mastermind, ligtas na naman. Ano ang laman ng balita? Impeachment. Ang gago, no? Yeah. Kaya ipipilit talaga nila tong impeachment na to. At malami na namang congressman ang yayaman. Pubuhusan to ng pera. Definitely, pag sinimulan ang impeachment at talagang maisasampa to kay BP Sara at didinggin ito ng Senado, malaking balita yan. For how many days or how many months yan ang pag-uusapang talaga? Sigurado ko mamamatay na yung issue ng patungkol sa ghost projects. Kaya pagtutuunan ng pansin talaga yan. They will do everything. They will spend money on this. So hindi to mahirap gawa ng paraan para makalakap na naman ng pirma. Ang kailangan nila 2/3 votes Pirmado, ayos na naman. Ang laki ng problema natin, ano? You know why? It's because of corrupt Congress. Sabi ko nga sa inyo, kahit corrupt ang presidente, pag ang Congress may tayo, may backbone, may character, hindi makakaporma presidente. Ang problema, wala din. Diyan palang kitang-kita nyo na problema Sino hinahabol? Si Kiko. Si Sara. Parehas walang insertions. Kita nyo? Yung bilyon ng insertions, nagpapadeliver sa bahay, tahimik. Anong gusto nyo pag-usapan sa February? Impeachment ni Sara o yung ghost projects? Ating pamahalaan. Ganyan din naman ang gustong mangyari ng palasyo, ang matuldukan ang korupsyon. Pero kahit pareho ng layunin, imposible raw na maging close sina VP Sara at Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Uy, excuse me, hindi ko best friend. Hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Totoo naman Alam, huwag na tayo magpakalayo-layo. Okay? Kumausap kayo ng abogado. Sasabihin, mali itong sinasabi talaga ni
Claire. Lihis na sa katotohanan. Kumausap kayo ng nasa PCO. Kahapon lang na-interview namin, may show kami, na-interview namin si Doc Badoy. Hindi ganito ang asal ng Binaboy ni Claire ang opisina ng PCO. Na baboy. Kaya lang, sabi rin naman, may punto rin she is maybe the practical woman for the job. Bakit? Kasi wala talagang tamang ginagawa si Bongbong Marcos eh. Di ba? Tama ba? O mali? Walang tamang ginagawa si Bongbong Marcos. So kung ang gusto mo ay matinong PCO na i-discuss yung about sa tama ng gobyerno, ano i-discuss ng PCO? Wala, di ba? So since ang presidente, kadalasan walang accomplishments, kadalasan kapalpakan, kadalasan kaduwagan, duwag harapin ng drug test, duwag harapin ng corruption, duwag harapin ng magnanakaw sa pamilya niya. So hindi ka kukuha ng pwedeng matinong PCO. Tama. Kasi wala siyang sasabihin. Kailangan na kukunin mong PCO pangbardagulan. Pangbastusan. Anong kukunin mo? Di vlogger. Tama. Kailangan ng laban sa kanal. Kahit yan ay opisina ng presidente, dapat ang laban sa kanal. Kasi pag dinala mo ang laban sa isang hotel o ang laban ay sa isang opisinang matino, ano sasabihin? Wala. Hindi doon tayo sa kanal. Diba? Marami. Asaran ng laban natin. Diba? Ganun lang yun eh. So, kaya andyan siya. Ang problema niyan, nababoy ang PCO. Ang opisina ng PCO. Magkakaroon talaga ng imahe ang PCO. Sa bagay, pati naman ng Office of the President, nababoy eh. Lalong napasama ang Office of the President. Ang imahe ng Office of the President, lalong napasama. Sa bagay, ganun din ang Congress. Ang Speaker, nababoy din yung opisina eh. Yung imahe nila, lalong nababoy. O di magsama-sama na kayong baboy. Ha? Pakinggan natin si Claire. Totoo naman, admitted na hindi kami pwede maging best friends. Bakit hindi daw sila pwede maging best friend? Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Wala akong confidential Hindi daw siya corrupt. Ano ang ibig mo bang sabihin? Ano ba ang hindi corrupt? funds. Ayun, ulitin natin, ha? Ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Wala akong confidential funds. Ayun. So pag kami confidential funds, corrupt. Hindi inamin mo. Dulas ka. Sino pa yung nakamalaking confidential funds? Yung amo mong adik. Tama o tama-tama. Kung hindi man siya pinakamalaki, magwawala yung kanyang pamilya. Tama. So kung ang issue mo corrupt dahil may confidential funds, napanood ko na to. Mag-iingat ka sa kakasalita, ha? Hindi, this is very dangerous. Okay? Meron tayong kakilala. Alam kong kakilala nyo rin tong tao na to. Anong sabi niya? Hindi niya diniretso, ha? Pakinggan nyo mabuti. Hindi niya to diniretso. Pagkatapos tinanggal siya. Ano sabi niya? Lahat ng adik pangit. Naalala niyo yung sinabi? Kakatalaga lang sa kanyang PNP chief. Nagbanggit ng masamang salita. Lahat ng adik pangit. O yun, tinanggal siya nung pangit. Mag-iingat ka, Claire. Mag-iingat ka sa sinasabi mong yan. Kasi parang napapaamin ka eh. At tinatamaan yung amo mo. Ano naman sinabi niya? Hindi siya corrupt. Bakit? Wala siyang confidential funds.
Sino ba hari ng confidential funds? Hindi yung amo mong adik. Tapos ang istorya. Ay! Nga pala, disclaimer. Hindi ako nagsabing adik yung amo mo. Kapatid niya mismo. Nag-aalmusal nga daw ng marijuana yun eh. Nagbabalita mula. Next po tayo. Pakinggan natin. Okay? Coach, baka mali ka. Ha? Si Sara lang ang may confidential funds. Pag-usapan natin. So, pag-usapan natin. Usapang confidential funds. Corrupt pag may confidential funds. Do you believe the Vice President should explain, or were you at least curious with what has come out in the House hearings of names that were in the receipts like Mary Grace Piato? Sabi niya, kausap niya dito si Subiri. Hindi ba kailangan mag-explain si BP Sara about doon sa Mary Grace Piatos? Or hindi ka man lang ba na-curious? Diyan sa Mary Grace Piatos na yan? Names of fruits. People, didn't you think as a senator that there were possibilities of corruption in that whole process? Kasi ang pangalan daw, ang laman daw ng pinagbigyan ng confidential funds ay Mary Grace Piatos, etc., etc. As former Senate President with access, they always give the Speaker of the House and Senate President access to all these confidential funds. So much so that I opened it up to Senator Risa and Senator Coco. Nako! Okay? So, merong access sa confidential funds ang Senate President at saka Speaker of the House. Tama or tama-tama? Pero nung siya ay Senate President, binuksan niya kay Risa Ontiveros. So alam ni Risa Ontiveros ang issue. Pati si Coco Pimentel. And to my colleagues who wanted to see all these documents. Because pumuputok na yan eh. Wala pang away, wala pang gulo yung Marcos Duterte. According to the intelligence community, according to people who are actually using confidential funds, they never put the actual names because of the idea that it's confidential. But my... So barado na agad si Karen. Okay na. Hindi talaga nilalagay dyan. Anong punto ni Subiri? Sa confidential funds, hindi talaga nilalagay yung pangalan. Why? It's confidential. I mean, how stupid are we Filipinos? We are trying to impeach BP Sara. Doon sa confidential funds, andun na nga yung salita. It is confidential. Actually, hindi nga pwedeng banggitin ni Sara yun. It's because it's confidential. Pag binanggit niya yung pangalan, totoong pangalan, siya pa madidimanda. Why? It's confidential. Magpapaulit-ulit tayo. The word is there. It's confidential. Alam mo, parang kayo yung kaibigan ko eh. Titignan nyo, may kaibigan kayong ganito. Alam mo, pare, confidential lang, huwag mo sasabihin ha. Sasabihin niya doon sa iba, why pare, sabi ni Coach Soli, ganito ka raw, confidential lang, huwag mo sabihin sinabi ko. Gago! Confidential nga. Ano bang mahirap intindihin sa confidential? Kailangan pa bang i-Ilocano ko para maintindihan nyo? Hindi ko ata alam. Ano ba Ilocano ng confidential? Tagalog. Sikreto. Ano ba Tagalog? Basta confidential, alam nyo na yun, di ba? Hindi naman kayo tanga. Naturingan kayong senador, congressman. Tanga kayo. O, congressman. Anong punto niya? Alam ni Risa. Hindi lang si Sara naglalagay ng ganung pangalan. Ganun talaga. Point being is, why just single out her? Let's get rid of the fund for everybody. Why single her out? Sa madaling salita, pinatrabaho. Na-experience namin yan eh. Pinatrabaho kami ng dating sekretary. Pag trinabaho ka, mararamdaman mo yun. Kasi attacks will come from the bloggers, left and right. Si Sara trinatrabaho. Kasi sinisingle out.
Halimbawa, kami. Ang daming bumabanat kay Bongbong. Bakit kami? 3 pa lang kaming banatero. Si Banat Bay, ako, tsaka si Boss Dada. Pinatrabaho kami. Nung dating sekretary ng mararamdaman, ito ganito eh. Obvious. Else, because maybe we should look into this deeper. Maybe the ombudsman should look into this deeper. Ayun lang, dapat pati ombudsman tingnan to. Paano titingnan to ng ombudsman? Sino bang naglagay sa ombudsman? Di yung presidente. Alangan naman tingnan niya confidential funds ng presidente, di tinigbak siya dyan. Not only to the vice president, to the president. COA, Office of the President spent 4.5 billion in confidential. Ang tanga nyo naman. Delima. Diretsuhin ko na kayo. Delima, akbayan, bayan. Kayong bakla dyan. Ngiwi ka na. Bakla ka pa. Ngiwi ka pa. Ikaw, isang matanda ka pa. Joke, no? Marami sa inyo dyan. Oh. 4.5 billion Office of the President, 2022? Marcos office remains top spender of confidential funds. Bakit si Sara lang? Yun ang punto eh. Kung galit kayo sa confidential funds, banatan nyo lahat. Kung galit kayo sa Mary Grace Piatos, lahat yan may pangalan. Hindi magsasabi ng totoong pangalan niya. Na-explain ko na it's because confidential, it's illegal to put real names. Madidimanda ka pa. That's how stupid our congressmen are. Our senators. Nagpapagamit dyan sa ano na yan. Lahat yan meron eh. But also to everyone else who has confidential funds from Apari to Holo in all the local government units, Karen. I know them saying this. I might be ostracized by... Holo to Apari. Holo to Apari. Local governments may confidential funds. Local governments. Isipin mo, Vice President, wala. Alam mo kung bakit sila galit din sa confidential funds? Kasi yung confidential funds, ginagamit ni BP Sara para habulin ng komunista, mga makakaliwa, CPP-NPA, at yung mga organisasyon na mga rebelde. Niyari na yan. Konti na lang sana sila eh. Hindi na makaporma yan dahil niyari na ni ni PRRD yan. Simula nakapunta si Bongbong Marcos, may pera na naman sila. Nagigets nyo po? Kanya po kalupit to. Ganito kalaki problema ng Pilipinas. Kaya ito sinasabi ko sa inyo. I'm not really bothered dun sa nakawan. Bothered ako doon sa dami ng politiko nating tarantado. Dahil kung may magnanakaw at maraming matutinong politiko, saglit lang to. Kaya ako galit na galit sa Dilaw. Kaya galit na galit ako dyan sa mga yan. Ginamit nila yung kahinaan ni Bongbong para makaporma sila kay Sara. In reality, hindi nila kaya ng mano-mano si Sara. So they have to use someone stupid in power. They need to use someone weak in power. So pag na-eliminate na yung hindi nila gusto na si BP Sara, gusto nyo, pustahan tayo. Saglit lang. Saglit lang to. Si Bongbong. Yayariin to ng komunista. Yayariin to ng Pinklawan. Not literally, physically ha. Yayariin in power. Kaya malaki problema natin eh. Hindi dahil sa may magnanakaw. Dahil doon sa mga sumusuportang kulay. Yung kulay na sumusuporta sa magnanakaw. Yun ang problema.
Next po. Ito, pag-usapan natin nitong si Claire. Ito, pangit dito kay Claire kasi kini-question yung 500,000. Ay, 500,000. 500 pesos na Noche Buena. Pinagtanggol pa niya, tapos pinagtatawanan niya pa. So, adding insult to injury. Parang pinagtatawanan niya yung mga Pilipino. Okay na sa inyo yan. Kung bumili kayo ng bihon, bumili kayo ng generic na hamon, tapos lagyan yung toyo. Tapos bili kayo ng chop suey, yung pan-chop suey, okay na yun. Yun na Noche Buena nyo. So, talaga ini-insulto nito si Claire yung mga mahihirap. No? So, mali na nga yung pagbanggit ng gobyerno sa 500 pesos, gina-justify pa niya. Ngayon, sasagot pa ulit. Pakinggan po natin. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen na he killed people? Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang magpa-liquidate? Ito na naman tayo. Kaya nabababoy ang PCO, nakita nyo? Hindi lang po opisina ng PCO ang nabababoy. Pati yung pagtingin sa mga abogado. Parang hindi na marunong mag-isip. Kasi ang issue dito is, hindi ba kayo nakukonsensya doon sa sinasabi niyong 500 pesos na Noche Buena? So halimbawa ako mahirap. Naiinis ako eh. Dahil sa inyo naghihirap ako. At hindi ko man lang mapakain yung family ko ng Noche Buena ng maayos. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi, tama na yung 500, pakain mo sa pamilya mo, pang Noche Buena. So ininsulto mo na ako, tapos magsasalita ako, hindi ba kayo nakukonsensya? Halimbawa ako yun mahirap, di ko mapakain. Hanggang 500 lang papakain ko sa pamilya ko sa Noche Buena. Hindi ba kayo nakukonsensya? Tapos ang isasagot mo sa akin, na papakainin ko yung pamilya ko, ang isasagot mo sa akin is about PRRD. Na maraming pinapatay si PRRD. Nakorap si PRRD. Nakasalanan ni PRRD. Babaero si PRRD. Si PRRD. Si PRRD. Si PRRD. Si PRRD. Tarantada. Siyempre, anong iisipin ko? Pambira, wala akong pakialam kay PRRD. Yung family ko, hindi ko mapakain ng maayos na Noche Buena dahil kayong pamahalaan, hindi nyo ginagawa yung dapat ninyong gawin para sa amin. Wati, papasok po sa akin si PRRD. Kaya ba ako gutom ngayon? It's because of PRRD. Ako, never kong sisisihin ng gobyerno kung magugutom ang family ko. I will not take that as excuse, okay? Hindi ko sinasabi excuse yung mga magulang na hindi nila mapakain yung family nila na maayos. I'm not saying it's right to blame the government. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito is nahihirapan yung kababayan natin, and the most important day of the year is yung pagsalubong doon sa selebrasyon na inaalala natin ang pagkabuhay ng ating Panginoon. At yan po ay pinagsasaluhan ng pamilya. At halimbawa kami nagagalit sa inyo dahil iniinsulto nyo kami, tapos sasabihin nyo sa akin, PRRD, 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 PRRD. Siya ba, Presidente? Gusto mo, iupo mo si PRRD. Sisisihin namin araw-araw. Pag hindi namin mapakain ng maayos yung pamilya namin sa Noche Buena, ibalik nyo. Pinapangako ko sa inyo. Ilagay nyo si Sara. Halimbawa, nilagay nyo si Sara, Presidente. At nagkaloko-loko Pilipinas. At hindi namin mapakain yung pamilya namin dahil sa kalokohan ni Sara. Gusto mo? Tanggapin na lang namin at sisihin niya yung dating gobyerno ni Bongbong.
Are you a lawyer? Di ba? You are adding insult to injury. At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon, hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korap? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa. Coach Oli, dapat unawain mo, abogado kasi ganitong kinu-question sa amin eh. Coach Oli, mali ka ng intindi. Abogado yan si Claire. So bilang lawyer, alam mo naman na pag may kliyente yan, kailangan nila ipagtanggol yan whatever happens. Kahit alam nila masama na yung kliyente nila, kailangan nilang pagtanggol bilang lawyer. Una, pwede ka naman tumanggi. Diba? Pwede ka naman magbitiw. Kung sa tingin mo talagang sobrang sama na nung ano mo, at kung may konsensya ka, hindi mo kayang ipagtanggol ang mali, pwede ka magbitiw. Pero for discussion purposes, sige, being a lawyer, kailangan mo ipagtanggol kahit mali. Hindi pagtanggol mo. Walang problema ron. Pagtanggol mo. Bilang PCO, tagapagsalita ng Pangulo, kung ano man tawag sa'yo, vlogger ng Pangulo, troll ng Pangulo, tagapagsalita ng Pangulo, abogado ng Pangulo, first lady ng Pangulo, kung ano mang tawag sa'yo ng Pangulo, so be it. Ipagtanggol mo, Pangulo. Pero huwag mo na ipasa sa iba. You stick to the issue. Defend him hanggang sa mamatay, hanggang sa ma-overdose siya. You defend him. Because it is your responsibility. Pero huwag mo na ituro sa iba. Kasi pag tinuturo mo sa iba, ibig sabihin mahina kang abogado. Ng Pangulo, ang mga kadiwa centers. Isa pa yung kadiwa po niya, mas nakudiwa yan. Anak ka ng bongbong, oh. Yung kadiwa na yan, susulpot lilitaw yan eh. Sige, bigyan mo kami listahan, saan makakahanap niyang kadiwa na yan? Pag mayroong gustong patayin na balita, lumalabas siyang kadiwa. Ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas. Saan nga yan? Saan yan? 20 pesos. Hindi dapat naglabas ka na ng listahan. Pakisagot, Claire. Lagay nyo dyan sa comment section, Claire. Pakilagay. Saan yung 20 pesos na bigas ng kadiwa ng mapuntahan? Huwag mo sabihin sa Cagayan. Paano yung taga Quezon City? Taga Cebu, pupunta pa ng Ilocos. Cagayan. Dapat yan parang Jollibee. Bawat kanto meron. Oh, just to be efficient. Walang gutom program at iba pa. So alam natin, hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay. Saan nga eh? Saan nga? Wala nga. Ay, nako. Ay, Claire. Sa bagay, pambardago lang ka, pwede. Pero pang abogada, wala. Next po. Ito, pakinggan po natin si superhero John Vic Remulla kung ano sasabihin niya patungkol kay Saldico. Eden Santos, Net20. Nako, delikado. May tanong si Eden Santos. Alam naman natin to pag nagtanong, shoot sa banga. Sige. Ano ang reaction sa tanong ni John Vic kay Eden Santos? Secretary, good afternoon po. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Saldico, wala po ba tayong group effort? Pagtugis. medyo ano na siya ha. Medyo agitated na siya, medyo defensive na si John Vic ha.
Kasi ito si Eden Santos, alam naman natin, medyo iba magtanong yan. So kini-question niya na bawat tanong, pagtugis. Pagtugis. Intindihin mo yung tanong. Tingnan mo, hindi lang pagtugis, papansinin niya dito. Aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest. Ang tugis in English is hunting ba yun? Ang tugis po. Hunting yan, no? Sige. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort. Ayan, kita, group effort. Pinansin niyo yung tugis, pinansin niyo yung group effort. Baka gusto mong pansinin yung former congressman. Baka sabihin, former congressman. Congressman. Dapat pa bang tawaging congressman yan? Gusto mo ata himay-himay. Vlogger ka ba? Parang gusto mong himay-himayin yung sinabi ni ni Eden Santos eh. Ginamit mo pa talaga yung group effort. Ang punto kasi ni Eden dito, siguro hindi niya alam, parang ito yung magtatanong na malupit eh. Huhulihin ako nito sa salita. So kailangan korikin ko yung pagtugis. Kailangan korikin ko yung group effort. Ang dito, punto rito, bakit hindi nyo mapabalik si Saldico? Billions, ay millions, o billions pa nga. Di umano, confidential funds ng executive o Office of the President. Ba't di nyo gamitin? Yun ang punto ron. Di ba, may nilabas pa to si Remulla, si John Vic na ang sabi niya, bakit kung kayo makikita nyo si Saldico dyan sa inyong lugar, pagbigay alam sa amin. Pambihira. Bilyon ng confidential funds ninyo. Bilyon ng intel funds ninyo. Tapos, sa taong bayan din pa kayo. Ibalik nyo na lang yung confidential funds at yung taong bayan na lang ang maghanap dyan kay Saldico. Diba? Alam mo, simple lang yan. John Vic. Nakidnap nyo nga. Di umano, yung si PRRD paalis. Na ibalik nyo nga si Tebes. Diba? Pag gusto nyo talagang pabalikin to, may paraan. Ang problema, ayaw nyo pabalikin. Yan ang sinasabi ng marami. Dahil pag pinabalik nyo yan, magsasalita yan. At pag nagsalita yan, tutumbukin yung amo nyo pinoprotektahan. Kasi madali lang naman yan eh. Diba? Kung talagang gusto nyo pauwi yan, dami, kontakin nyo yung mga connection ninyo, gamitin nyo yung pera ng taong bayan na nasa confidential na nasa inyo na yun eh. Meron naman. It is a whole of government. Merong group effort. Approach to get Saldico. The DFA. May DFA. The DILG. DILG. The Ombudsman. The Ombudsman. The DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Saldico back to... Ayan, kita mo. Ang dami nyo na. Lahat kayo walang silbi. Hindi nyo mapabalik si Saldico. Kung gusto, may paraan. Si Tebes nga, napabalik nyo eh. Huwag nyo nga kaming kami pa ginaganyan nyo. The Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet. But I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Sila dapat na magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung pag-cancel ng kanyang passport. So cancel. Passport na. Okay, ang tanong passport, wala kang lusot talaga dyan. Ano ng passport? Meron na. Pagkaalam ko na-cancel na yung passport niya. Hindi siya sure. Pagkakaalam niya na-cancel na passport. Diba? Simple lang eh. Si Tamba nga, hindi nyo makasuhan. Ang dami nyong team. Kapatid mo, ombudsman pa. Nasa DILG ka, nakakalapit ka, executive department ka, nakakalapit ka kay Bongbong. Hanggang ngayon, wala pa rin kaso yung pinsan niya si Saldico, ay si Tambaluslo, si Romualdez. Tapos, sasabihin mo ngayon, di ka sure kung kanselado na yung passport. Hindi pa kanselado yan. Kung kanselado yan, nangunguna pa yung kapatid mo nag-a-announce. Ganun lang kasimple yun. Kayong magkapatid, mahilig kayo sa press con, pag ganun-ganun ka pa nga eh. Diba? Umakyat ka pa nga ng truck pag ganun-ganon. Nung una kasi, na-insulto to. Naglalakad. Nung nakita yung mga realista, biglang napahinto. Nakaganon. Ininsulto sa Facebook. Hindi ngayon, para hindi na siya ma-insulto, akyat na lang doon siya sa truck. Hindi na siya obligado maglakad.
Anong punto ko? Kung kanselado passport niyan, hindi pwedeng hindi mo alam. Kasi mahilig kayo magkapatid sa optics. Lalo na yung kapatid mo. Ang hilig nun sa optics. Mr. Announcement yung kapatid mo. I-announce siya kung kanselado na passport nito. Alam ko lang ha, but you can check again. Pero, again, we believe he's holder of 2 passports eh. Not only a visa, but 2 passports. So, doon yung may complication tayo na konti. Wala kayong magawa. No? Wala kayong magawa kay Bongbong. Baka utos. Ay, nako. Maraming salamat po. Hanggang dyan na lang po muna tayo. Huwag po sanang kakalimutan. Doon sa mga hindi ka pa po subscriber, sana po mag-subscribe po kayo. Click nyo lang dyan yung subscribe button ha? O yung rectangle dyan. O libre naman po yan. Konting lambing. Baka naman sa ating mga manunood. Ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag-subaybay at sa panunood. At sana po may natutunan kayo. Pero sana po, again, like nyo po and subscribe. Sana patuloy nyo ako susuportahan. Panuorin nyo po simula at simula ang ating vlog hanggang sa matapos. God bless everyone.